Hinagkan ko ang pisngi niya at itinaas baba ang aking hintuturo sa pisngi niya habang pinipigilang mapahikbi dahil baka magising siya. A gulp when he opened his eyes, hindi ko alam ang gagawin. Huling-huli niya ako. Nagkatinginan kaming dalawa at akmang tatalikod na sana nang yakapin niya ako at mabilis na hinalikan ang noo ko. Para ni may humaplos sa puso ko dahil sa ginawa niyang iyon. I miss his smell, I miss his kisses, lahat na mimiss ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko at tinakap ko siya pabalik habang umiiyak. I'm sorry, hindi ko alam kung bakit ko iyon nasabi. Stop crying, ako dapat, Angie, nang hihingi ng tawad, hindi ikaw. Umupo siya kaya napaupod din ako habang pumipiyok. Kinulong niya ang pisngi ko sa mga palad niya at hinalikan ang noo ko. Ay! Love, hinalikan niya ako sa ilong. You at panghuli ang mga labi ko. Pumikit ako at dinama ang labi niyang nasa labi ko. I kissed back, but when I hugged my arms to his neck, he suddenly stopped. Ayusin na natin ito, sabi niya at sinandal ang noo sa noo ko. I'm sorry, please forgive me. I can't take it anymore. Mas piniga ang puso ko dahil sa nabasag niyang boses. Bahagya akong tumango. Hindi ko nahahayaang masisira kami ni Kede. Muntik na siyang magtagumpay at hindi ko nahahayaang gagawin niya pa ulit iyon. Sa tango kong iyon, he suddenly kissed my lips and I respond. Humaba ang halikan namin sa labi kaya iginaya ko ang mga labi niya papunta sa leg ko. Abay lip ng bahagya niyang sipsipin yon, alam kong pagkatapos nito may marka iyon. Tumungo ang mga labi niya sa tenga ko habang ang mga kamay niya ay lumilikot na. Nakasuot ako ng leggings at malaking shirt kaya walang anumang tinungo ng kamay niya ang gitna ko, bahagya akong napabukaka. Bahagyang napasigaw ako sa dulo dahil ipinasok niya sa loob. Napapikit ako nang inikot-ikot niya ang daliri sa loob ko. Gusto ko pa ng isa. Ungol lang ako ng ungol nang maramdaman na malapit na ako at bigla niyang itong hinugot. Tinignan ko siya ng masama and that makes him smirk. Ulol ka, bahagya kong sabi sa kanya at narinig kong tumawa siya. Umalis siya sa kama at dahan-dahan na inilapit niya ako sa kanya at hindi naman ako nagreklamo. Nakaupo ako ngayon sa kama at nasa harapan ko siya. Nanlaki ang mga mata ko nang lumuhod siya. Oh, anong gagawin mo? Gulat kong tanong sa kanya pero nakangisi lang siya ng nakakaloko. Ogag talaga, mukhang alam ko na. Magsasalita sana ako nang dahan-dahan niyang hinubad ang leggings ko at saka pang ibaba ko. Umatras ako ng bahagya ng dahan-dahan niya nang binukaka ang mga hita ko at ramdam ko ang lamig ng tagumpay niya nang maibukaka nito. Dahan siyang yumuko at tangina ang bagal niya. Sobrang na ito at ramdam ko iyon. Ginagago mo ba ako? Galit kong tanong sa kanya at hindi siya sumagot. Langya talaga tong lalaki to. Calm down, wife. Nainis ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko na naituloy ang asabihin ko dahil sa sobrang inis. Ayoko na lang ya. Isasarado ko na sana ang mga hita ko nang ibuka niya iyon at sunggaban. Gago. Medyo impit ko na sigaw. Napahawak ako sa bedsheets at nanghina ako nang ipasok niya ang dila kaya napahiga ako. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko. Nakasabunot ang kaliwa kong kamay sa buhok niya habang siya ay kinakain ako at ang kanan ko naman ay mahigpit na nakakapit sa bedsheets. Martin, I moaned loudly. Makalipas ang ilang na kinain niya ako, natagpuan ko na lang ang sariling nakahiga ng nakatinghayad at sinasagad ni Martin ang kanya. Shit! He said at medyo napatingala siya habang nakapikit ang mga mata. Nakahawak ang mga kamay niya sa mga tuhod ko at sinasagad lalo kapag pumapasok siya. Nakapatay ang ilaw at nilock din ni Martin ang pinto kanina bago niya ako pasukin. Sabay naming ungol dahil sabay din kaming naabot ang rurok. Napapikit ako at napakagat sa labi habang mahigpit nakakapit sa bedsheets nang diniin niya ang kanya sakin habang nagpapakawala siya ng kanyang kata sa loob ko. Napahiga siya sa tabi ko at pareho kaming hingal na hingal.
Tumagilid siya at kinuha ang kumot at ikinmot iyon sa katawan kong hubot-hubad. Tired? Hinihingal na tanong niya. Tumango ako at bahagyan ng pumpikit-pikit. Awok na parang may humihimas sa dibdib ko at tinignan ko iyon. Hindi ako nagkamali dahil nakaupo ang Martin habang ang mga kamay niya ay nasa kaliwang dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko at tinapik ang kamay niya at inilibot ang paningin sa room ko. Parang nabunutan ako ng tinik dahil kaming dalawa lang ni Martin ang nasa loob. Babalik din sila, they just buy food, sabi niya at ibabalik na sana ang kamay sa dibdib ko nang samaan ko siya ng tingin kaya napaurong ang kamay niya. Anong oras na? Tanong ko at tinignan niya naman ang wrist niya. It's 11:45, sabi niya. Okay, sabi ko at naghari ang katahimikan sa amin at nagkatinginan kami. Hindi ko alam pero nailang ako dahil basta nangyari kagabi. Masakit. Bigla niyang tanong sa titigan namin. Hiyo? Taka kong tanong sa kanya. Does it hurt? Tanong niya muli. Ang alin? Nakakunot ang noo ko habang tinanong din siya kung anong masakit. Down there, sabi niya at tinignan ang ilalim ko. Bahagyang namula ang mga pisngi ko dahil nagets ko na kung anong pinupunto niya. Pinakiramdaman ko ang akin at hindi naman masakit sapagkat ang naramdaman ko ay bahagyang pumipintig-pintig. Hindi, sabi ko at umiwas ng tingin. Natawa siya kaya napanguso ako. Napatingin ako sa kanya nang kuhanin niya ang dalawa kong kamay at bahagya siyang lumapit sa akin. Pinapatawad mo na ba ako? Tanong niya. Nasagot ko na iyan kagabi, sabi ko pero umiling siya at kita ko yung takot at pag-alala sa mata niya. At nangunot ako dahil namutla siya. Just say yes or no, sabi niya pa. Oo nga, sabi ko at mabilis pa siya kay Flash na tumayo at niyakap ako. Really? Thank you, that scared me, natawa ko dahil sa sinabi niya. Pinutol ko ang yakap niya at hinarap ko siya. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi ko at hinalikan siya sa labi. Hindi ko nahahayaan na masira pa tayo ulit, sabi ko at tumango naman siya. Mitoo, mumiti ako at naglapit ang aming mga mukha at bago pa maglapit ang aming mga labi may sumigaw na mabilis kaming napaharap sa taong iyon. Uoy porn, sabi ni Luke at napatingin ako sa dalawang bata na nakatakip ang mga mata at palad mismo ni Luke iyon. Imbes na magalit na tawa na lang ako. Erin's Gilvy. Months have passed and now we're here at the Los Santos Hospital because manganganak na ako. Hinihintay lang namin na pumutok ang panubigan ko pero ready na ang lahat. Hindi ako mapakali habang nakaupo dahil humihilab na ang tiyan ko at sumasakit na rin. Nakahawak lang sa kamay ko si Martin at hindi ko yon binitawan. I looked at him at sobrang putla niya and I understand that dahil wala siya noong nagkaganito ako kay Abby. Napatayo ako at gumuhit ang masakit na ekspresyon sa aking mukha nang biglang sumakit ng sumakit. Manganganak na ako. Sigaw ko sa loob ng kwarto at mabilis na lumapit sa akin ang nurse para alalayan ako pumunta sa kama. Woo! Malalim ang paghinga ko dahil sa sobrang sakit. I'm sorry. Hindi ko pinansin si Martin kahit sunod-sunod ang kanyang pagmumura dahil abala ako sa pagtiis ng sakit. May sinabi pa ang nurse sa akin at puro tango lang ang nasasagot ko at may sinabi din sila kay Martin at mabilis na pumunta sa gilid ko. Hindi humiwalay ang aming mga kamay. Arg! Impit na sigaw ko at biglang bumukas ang pinto at pumasok roon ang doktor at thankful ako doon. Okay, sabi ng doktor at nagsimula ng asikasuhin ako nang biglang sinapak ni Martin ang doktor dahil lalaki ito. Martin! Anong ginagawa mo? Sigaw ko sa kanya dahil gusto ko siyang sapakin din. No. Hell no. Hindi niya papaanakin ang asawa ko. Babae dapat. Sigaw niya at agad siyang hinawakan ng ibang nurse pero pumalag siya at lumapit sa akin. Does it hurt? Tanong niya at pinahiran ang noo kong pawisan. Sa sobrang inis ko inabot ko ang buhok niya at umiri ng malakas dahil nararamdaman ko na ang anak ko. Martin! Pest ka! Impit na sigaw ko. Okay. Let's do this. Napatingin ako sa doktor at babae na ngayon, hindi ko na namalayan na pumasok siya. Wife, ang masakit,
Sabi ni Martin na nasa gilid ko. Agad akong bumitaw sa buhok niya at kumapit na lang sa braso niya. Ibinuka ko ang mga hita ko at nagsimula na ang doktor dahil nararamdaman ko na ang kamay niya na nasa akin. What are you doing? Angal ulit ni Martin dahil nasa panloob ko na ang kamay ng doktor. Ah! Martin! Shut up! Malakas na sigaw ko. Okay, 1, 2, 3. Umere ako ng malakas at kumuha ng hininga. Again, 1, 2, 3. Ah! Hindi ko na napigilang sumigaw. Wife, you can do this. Martin again. Isa pa, Mrs. Malapit na. Sabi ng nagpapaanak sa akin. Umira ulit ako at sa huling ay na yun narinig ko ang iyak ng isang sanggol ang anak ko. Ilang sandali pa at pumupungay ang mga mata ko dahil sa pagod. Napangiti ako sa saya nang biglang yumakap sa akin si Martin at hinalikan ang noo ko. I'm so happy, wife. Sabi ni Martin at bahagyang nag-crack ang boses. God, he's crying. I love this man so much. Congratulations both of you. Tumango lang ako sa sinabi ng doktor at napamulat ako nang maramdaman na pinapahawak sa akin ang anak ko. Nasa bisig ko ngayon ang aking anak at bahagyang hinalikan ang kanyang ulo. Martin. Tawag ko sa kanya. Malambing ang kanyang boses. I'm tired. Buhatin mo si Austin. Mabilis niyang sinunod ang sinabi ko at tinignan ko silang mag-ama. Napatingin si Martin sa akin at nakatingin na kami ngayon sa isa't isa. Parang may humaplos sa puso ko nang makitang may tumulong luha sa mata niya. He's handsome, sabi niya at mabilis na binalingan ng tingin ulit ang anak namin. Like me. Nawala ang ngiti ko at bahagyang napasimangot dahil sa dinugtong niya. Bumigat ang talukap ng mga mata ko at hindi ko na alam kung anong sunod na nangyari. Napamulat ako mata at unang narinig ng tenga ko ang boses ni Luke. Mabilis akong napatingin sa pinaggalingan ng boses niya. Nakaupo siya sa ko habang buhat si Austin at ang kaharap niya si Liam. Ang gwapo, kamukha ko. Sabi ni Luke at agad na umangal si Liam. She asked, do you hear yourself, Luke? It's disgusting and of course kamukha ko, of course it's Liam. Hindi pa patalo sa kapatid niya. Ang kapal naman ng pagmumukha. O gagkaliam pinaiyak mo. Napairap na lang ako habang nakikinig sa kanila dahil biglang umiyak ang anak ko. Ilagay niyo na sa crib. Sabi ko at mabilis pa sa hangin na tumayo si Luke at ingat na inilagay ang anak ko na may maliit na lampshade at kailangan ng bagong silang ang ganoon. Gising ka na pala. Sabi niya pa. Ay hindi ako gising ako. I said with sarcastic voice and he rolled his eyes. KSK, sungit ang matagal sanang maghilom ang tahi mo. Pinigilan kong matawa dahil sa sinabi niya at wala pang isang segundo tumama sa mukha niya ang plastic bottle. Makabato ka, Liam. Pag ako bumato pabalik sa'yo. Tanggal yang ulo mo. Sabi ni Luke at kinuha ang bottle at saka inambahan na babatuhin si Liam. Napatigil si Luke nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa iyon si Martin. Saan ka galing? Tanong ko kaagad sa kanya. Office, sagot niya and nodded. Are you ok na? Tanong niya at ngumiti ako bago tumango ulit. Masakit. Biglang tanong niya at tumango ako pero ang totoo hindi na gaano pero ramdam pa rin ang hapdi. Kumuha siya ng upuan at tumabi sa gilid ko at hinawakan ang kamay ko. I'm sorry. Sabi niya at bahagya akong natawa. Normal lang yun, Martin, hindi mo kailangan mag-sorry, sabi ko at hinalikan niya ang kamay ko. Good morning. Napatingin kami sa nagsalita at nurse pala. Sagot ni Martin, sira ulo talaga. Ninityan ko lang pabalik ang nurse, may ibinigay siya sa aking gamot at iba pa at saka ding umalis. Pag alis niya ay sinamaan ko ng tingin si Martin at bahagya naman siyang napanguso. Hindi ako nagsalita sapagkat inirapan ko lang siya. Tumayo siya at pinuntahan ang anak namin at saka binuhat iyon. Pigil ang ngiti ko nang bahagya siyang napangisi. Alam mo kung hindi ka gwapo mapagkakamalan kang manyak dahil sa ngisi mong yan. Sabi ko at lalo pa siyang napangisi. I know, babe. Sabi niya at kumindat. Kamusta ang isa nating anak?
Tanong ko sa kanya at lumakad siya papunta sa pwesto ko. Iyak siya ng iyak, she wants to come with me. Sabi niya at naawa naman ako kay Abby, siguradong namimiss niya na kami. Ibinigay niya sa akin si Austin at agad ko naman iyong binuhat. Ang laki niya, Martin. Sabi ko at tinitigan ang mukha ng anak ko. He looks like me. Napasimangot ako kay Martin dahil ang ilong ay sa kanya. Ano ba yan pag ang mata sa'yo rin ako? What? Hindi ko kasalanan yun. Depensa niya kaagad sa sarili. Oo, alam ko aanakan mo ko ulit pag itong mata ng anak no parehas ng sayo. Singhal ko sa kanya at ang gago na tuwa pa yata sa sinabi ko. Like that. He sighed at bahagya pang kinagat ang pangibabang labi. Tiyaske, libog mo. Sabi ko at umirap at natawa naman siya. Pero paano kung hindi pa din katulad ng mata mo? Mabilis ko siyang sinamaan ng tingin. Siyempre anakan mo ko. Mabilis kong sabi at natawa naman siya, kabagin ka sana. Huy! Ano yan Renhu? Kakapanganak mo pa lang at gusto mo nang mabuntis ulit. Aba Irene, pagpahingahin mo naman iyang iyo. Sigaw ni Erika na bagong dating at kahit kailan normal na sa kanya ang sumigaw. Oh, bakit? Mag-anak ka na rin kasi, nakadalawa na ako oh. Sabi ko at napatingin kami lahat kay Luke na ngayon ay nakaupo nakatabi ang kapatid dahil bigla itong nabilaukan sa iniinom na tubig. You ok bro? Tanong ni Liam sa kanya at nakangisi na nakakaloko at sinamaan naman ng tingin ni Luke ang kapatid. Tinignan ko si Erika. Tigilan mo ko. Singhal niya sa akin at bahagyang tumaas ang kilay ko sa kanya dahil bahagyang namumula ang pisngi niya at napapanguso. Akin na nga iyan. Sabi niya at inagaw ang anak ko sa akin at nagpaubaya naman ako. Si Luke, Liam, Erika at Martin lamag. Ang nandito, kailan kaya bibisita si Mommy? And of course Dad, pero hindi na ako nag-i-expect na makapunta siya. He's always busy to their business. Haluh, ang cute at ang gwapo. Migad. Tili niya. She's so maingay. Natawa ako dahil ibinulong pa talaga sa akin ni Martin yon. Hayaan mo na. Bulong ko din sa kanya at napasimangot siya. Tinignan ko ulit si Erika at pigil ang bibig kong tuksuhin sila ni Luke dahil buhat na buhat ni Erika si Austin at si Luke naman ay nasa gilid ni Erika at sobrang lapit ng kanilang mga mukha. I'm hungry. Sabi ni Martin. O di bumili ka ng pagkain mo. Sabi ko sa kanila na ang mga mata ay nasa dalawa. Nakamasid lamang. Napatigil ako sa pagtingin sa dalawa nang maramdaman na nakatitig si Martin sa akin, kaya nangunot ang noo ko. Ano? Takang tanong ko pero bigla siyang napangisi. Nothing. He said at napakagat labi siya, kaya sumama ang tingin ko sa kanya nang magets ang tinutukoy niya. Inabot ko ang hita niya at agad tumaas ang kilay niya. Wife. That hurts. Sigaw niya. Inirapan ko na lang siya pagkatapos kong pisili ng malakas ang singit niya. Alam mo baby Austin, huwag kang magmana sa mga magulang mong parang bata ah. Tumingin ako kay Erika dahil hanggang ngayon ay buhat pa din niya ang anak ko. Ako. Isip bata. Akong gumawa kayo ng bata. Hindi yung anak ko. Singhal ko sa kanila at agad silang napatingin sa isa't isa at mabilis silang napahiwalay at ipinasa ang anak ko kay Liam na inilagay naman ulit sa crib. Aalis na ako at may trabaho pa ako. Singhal ni Erika at agad na tumalikod para umalis. I smell something fishy sa dalawa. Sabi ni Martin na agad namang umangal si Luke. Kasi naman bubulong-bulong maririnig din naman. Huy Mr. De Los Santos, walang something sa amin ng babaeng yun yak. Sabi ni Luke na agad naman napatawa si Liam kaya mabilis siyang binatukan ni Luke at hindi na natigil at naggantihan na nga. Hindi ko na sila pinansin at bumaling na lang kay Martin na nakanguso na sakin. Ano? Tanong ko kaagad dahil alam kong may kailangan to.